Magandang araw mga kababayan, isang mainit na balitang yumunig sa mundo ng politika at hustisya ngayong araw. Opisyal nang sinibak sa pwesto si Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla. Ang desisyong ito ay kasunod ng masusing investigasyon kaugnay ng umunoy pang-aabuso sa kapangyarihan at pamamanipula sa ilang kaso, kabilang na ang kontrobersyal na kaso ni dating Bureau of Corrections Director General Bantag. Ayon sa ulat mula sa Malacanang, tinanggal sa serbisyo si Remulla matapos mapatunayang may kapabayaan at pagkiling sa paghawak ng ibang sensitibong kaso. Isa sa mga nabigyang linaw ay ang pagkakadawit ni DG Bantag sa kasong pagpatay kay Percy Lapid. Ngunit sa panibagong pagdinig, idineklara ng korte na inosente si Bantag sa naturang kaso, dahilan upang agad siyang pinalaya mula sa pagkakakulong. Anila walang sapat na ebidensya ang iniharap laban sa kanya at may mga irregulalidad sa isinasagawang investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa mas malawakang paglilinis sa sistema ng hustisya. Maraming umaasa na ang hakbang na ito laban kay Remulla ay simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyong dapat ay nagtatanggol sa katotohanan. Samantala, si DG Bantag ay nagpahayag ng pasasalamat sa mga naninindigan sa kanyang pagiging inosente at muling nananawagan para sa patas na hustisya sa bansa. At iyan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Doon sa mga kaaway niya, tayo muna yung mabubomba rito. Okay, yan ang panganib. Hindi mawawala yun. Ayan, breaking news mga kaibigan. Naku, Lunes na Lunes. Lunes na Lunes po. Medyo yung balita natin ngayon Talagang nakaka-excite po mga kaibigan dahil Lunes na Lunes. At eto may nabalitaan po tayo mga kaibigan, breaking news. 17 na EDCA sites ang idadagdag. What? Oh my God! 17 na EDCA sites mga kaibigan ang idadagdag. At sa wakas, etong si Pangulong Duterte mga kaibigan, yung dating Pangulo natin, nagsalita na. At eto, this time mga kaibigan, sa wakas, tumutol po siya guys. Tumutol po siya kasi sobrang dami na daw yan. Biro nyo, 17 17 mga kaibigan na EDCA sites ilalagay sa Pilipinas. Yung buong Pilipinas na yun, ano yun? Di ibig sabihin, pinaligiran na tayo ng pinaikutan na tayo ng mga military base ng US. So, lalo pong delikado mga kaibigan. Talagang lalo pong mamimiligro ang ating bansa guys. Dahil 17 EDCA sites ang nakapaligid sa Pilipinas. Imagine niyo yan. Kung magkakaroon po ng isang isang hidwaan lang. Magkakaroon lang ng konting hidwaan guys sa China vis-a-vis with Taiwan. Isang beses lang guys ang mangyayari diyan. Sangkot, siguradong kasama tayo diyan. Kung matutupad po yung 17 na EDCA sites ang ilalagay sa Pilipinas. Kaya tama po si Governor Mambay. Naniwala talaga ako sa kanya Diba? Sinabi na ni Governor Mamba yan na magdadagdag pa yung mga yan ng mga sites. Ayan, magdadagdag nga. At this time, 17 EDCA sites na po mga kaibigan. Grabe po. At ito pang breaking news. Secretary Boying po ng DOJ mga kaibigan. Naku, ano nangyari? Natatawa ako pero ayaw kong tumawa kasi karma is real Bakit po itong DOJ ng sekretary natin na si Boying ay nagkaroon po ng 10 araw na wellness leave. Personal daw. Naku, alam ko na yan. Yung mga leave na yan. Yung kunwari magli-leave dahil sa health. Naku, alam ko yan. Alam ko yung story na ganyan.
Alamin po yan natin mamaya mga kaibigan. Ha? Yan po pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. At eto na nga, naku, happy Lunes po sa ating lahat. Grabe naman to si Pudin neto, grabe naman ang Lunes. Meron ka agad gusto nang umalis sa pwesto. Natatandaan ko yan. Ha? Ito ha, puntahan muna natin itong breaking news guys ha. Unahin muna natin itong breaking news. Ito, pakita ko sa inyo. Ito na. Ayan. Basahin nyo. Ayan press statement yan mga kaibigan. Kaninang-kanina lang yan Bagong-bagong statement yan, mga kaibigan, ng Department of Justice Secretary. Ano na nangyari? Bakit meron ng OIC? Ha? Meron ng bagong OIC or meron ng OIC ang Department of Justice. Asa na si Secretary? Oy, Secretary, ito na ba yung hinihintay namin? Ha? Ito na ba yung hinihintay namin? Kasi mga kaibigan, ang sabi dito, magli-leave daw siya ng 10 araw, yung tinatawag na wellness leave. Ibig sabihin mga kaibigan, meron siyang sakit? Ha? Bakit merong sakit? Nagkasakit daw? Biglang nagkasakit? Tapos magli-leave for 10 days? Aba. Ha? Sounds familiar ba mga kaibigan? Ha? Sounds familiar? Natatandaan nyo? Si Wilkins Villanueva tinanggal niya dahil daw sa health reason. Sino ba si Wilkins Villanueva? Yun yung humuli sa anak niya, di ba? Bakit biglang tinanggal yun? Sabi daw, dahil daw sa health issues. Syempre, personal, ayaw sabihin. Tapos sabay, wala na pala, tanggal na pala talaga. Permanenteng tanggal na. Ngayon, mga kaibigan, biglang bumaliktad ang mundo. Ito na ba yung sinasabi nating karma is real? Ako ito lang guys hindi ko naman talaga alam kung bakit po siya magli-leave ng 10 days. Kasi ayaw niyang sabihin Pero pag sinabi mo kasing wellness leave mga kaibigan, isa lang ibig sabihin yan. Merong sakit. Anong sakit? Anong sakit? Bakit biglang nagkasakit si Department of Justice Secretary? Aba. Ha? Yan basahin nyo. Sige, basahin natin ha. Yan po yung nakalagay. Ayun press statement. June 25 lang 2023. The Department of Justice Secretary would like to issue an official statement regarding our Secretary of Justice due to personal reasons. Wow, personal reasons na naman. Ayan na naman tayo sa personal reasons. Sabihin mo na lang kasi Secretary, ha? Na diligwa ka na. Tinanggal ka na ba? The Secretary of Justice will be taking a wellness leave for 10 days, effective immediately. Baka siguro nagbunga na yung mga payo ni Attorney Panelo, mga kaibigan. Baka pinakinggan na po si Attorney Panelo. Kasi ito na nakakagulat Alam nyo guys, ito pa ang nakakagulat mga kaibigan. Talagang dito guys, siguradong kikilabutan kayo dito. Sasabihin ko sa inyo mga kaibigan. Natatandaan nyo, a few days, meron pong isiniwalat. Meron pong nahuli na isang Indian official mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali. Ang pangalan niya is Amit Prem Chandiramani. Yung nahuli na yun mga kaibigan, nahulihan yun dahil sa possession ng ipinagbabawal na mga armas. Nahuli siya. At ni-raid yung bahay niya doon sa Cavite. Ang nangyari guys, ito palang Indian official na to, di umano ay meron pala itong connection kay Lisa Smug at saka kay Secretary Boying. Ha? Secretary Boying po. Ito lang yun itong pangyayari na to mga kaibigan, kahapon lang or isang araw ba yun o kahapon. Tapos biglang itong araw na to, bigla pong itong si Secretary guys ng Department of Justice ay biglang umalis sa pwesto at pinalitan na siya ng isang OIC. So nagulat talaga ako mga kaibigan. Anong nangyari? After ng
Kasi kinunik ko kasi, kumbaga kumbaga nag-analyze din ako eh. Parang kinunik ko yung dalawa. Kasi po, may lumabas na balita, di ba, na may nahuli. Tapos di umano, sinangkot itong si Secretary ng Department of Justice, pati si Lisa Smugs. No, at saka yung sa PCSO na involved din. Parang gusto yata nilang arborin yung tao na yon. Ngayon mga kaibigan, napag-isip-isip ako, sabi ko, bakit siya biglang nag-resign? Or hindi naman nag-resign. Bigla siya nag-leave 10 days. No, itong si Secretary Boying. Sabi ko, bakit bigla siya nag-leave after nung nangyaring insidente doon sa isang Indian official na nahuli at sangkot ang kanyang pangalan? Anong ibig sabihin nito? Di ba? Nag-gets nyo guys? Nag-gets nyo yung pag-analyze ko, yung connection niya? Kasi po mga kaibigan, kanina lang itong umaga na talagang nagulat ako eh. Parang akong kinalabutan nga ako eh. Biro mo, talagang saktong-sakto yung sinabi natin kahapon ba yun, nasabi natin, kailangan na talaga nilang mag-resign. Kailangan na nilang umalis sa pwesto. Kasi hindi na po katanggap-tanggap yung mga nangyayari guys eh. Tapos ngayon, mababalitaan natin, itong si Secretary ng Department of Justice ay aalis sa pwesto, pinalitan na. Meron ng OIC mga kaibigan. So, bakit bigla? Bakit bigla? Ganun ba talaga ang karma? Bigla, karma. Karma is real. So guys, no, kung meron po siyang sakit mga kaibigan, kung meron po siyang sakit, kasi ang interpretation dyan guys, wellness leave is may sakit. Kung babasahin nyo yan sa batas, pag sinabi mo kasing wellness leave, ibig sabihin magpapagamot ka. Or personal mo, ay siguro may sakit siguro talaga, no, hindi natin alam. Pero bakit bigla? Kahapon lang nangyari yung Indian national, tapos ngayon siya naman, bigla siyang pinalitan sa pwesto? What? Bakit? Anong nangyari, Secretary? Sabihin mo na lang kasing totoo. Di ba? Sabihin mo na lang. Huwag mo na kami i-suspense. Ano ba talaga ang nangyari dito mga kaibigan? Diba? Siguro, ito lang sa pagpalagay ko lang. Kasi araw-araw po itong binabanatan ni Attorney Panelo, itong si Secretary. Baka siguro guys sa tingin ko lang baka heto na siguro hinihintay natin na marinig po ni Pangulong Marcos yung mga sinasabi ni Attorney Panelo. Baka siguro. Kasi nakakagulat talaga eh. Bakit bigla ka maglilib? Sige nga. Ang dami-dami pang trabaho sa Department of Justice na hindi pa nila na-solve. Kaso ni Bantag, kaso ni Teves, at ang iba-iba pa, mga sabungero. Tapos bigla kang magli-leave. Sasabihin mo, meron kang sakit? Wow! I mean, kung may sakit ka talaga, okay lang yun. Wala naman akong against dun. Kung may sakit talaga, hindi naman natin pwedeng pagtawanan kung may sakit. Diba? Siyempre, sakit yan eh. Lahat ng tao nagkakasakit. Pero sa akin lang guys, no? Isa kang opisyal eh. Department of Justice Secretary ka. Tapos biglang ganyan. Oo, Arroyo! Hello, Sonny Arroyo. Ayan, hello daw, Sonny Arroyo. Alam niyo mga kaibigan, nakakatawa lang talaga, no? Kasi po, bakit po bigla-biglang lang nangyayari to guys? Diba? Sabi ko nga sa inyo, mag-antay lang tayo, magdasal lang tayo, at nakikinig naman yung Panginoon eh. Si Lord na ang bahala dyan. Kasi po si Bantag guys, sa totoo lang, wala naman talaga siyang kasalanan eh. Tapos pinapahirapan siya mga kaibigan. Nakakaawa na nga siya guys eh. Sa totoo lang, si General Bantag po sobrang nakakaawa na mga kaibigan. Talagang alam natin, kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig, pero guys, nararamdaman natin si General Bantag kung gaanong hirap niya ngayon na tinutugis ka ng mga otoridad at may patong pa ang ulo mo na alam naman ng karamihan na wala siyang kasalanan. Di ba? O ngayon, dahil po naawa po ang Panginoon sa kanya, o ayan na, sinagot na po yung katanungan natin, yung mga dati nating mga wishes, mga kaibigan, yan, sinagot na. Baka siguro permanente na yan. Gusto niyo ba maging permanente na yan, mga kaibigan? Nag-leave si Bonjing para hanapin si Bantag, Susan Aviles, grabe naman.
Nag-leave talaga siya para siya maghanap kay Bantag. Wow! Ano siya, si Rambo? Ha? Si Rambo ba? Si Rambo, alam ko si Rambo lang gumagawa nun eh. Di ba? So mga kaibigan, no, kayo na pong bahala, no? Kayo na pong bahalang humusga, mga kaibigan. Ano sa palagay nyo? Okay, ang tanong ngayong araw na to. Ano sa palagay nyo ang dahilan, ang pinakatotoong dahilan, mga kaibigan? Nagkasakit kaya siya? Or aayusin niya yung gusot? Bahala na kayong sumagot, okay? Una, ang tanong, nagkasakit kaya talaga si Secretary or aayusin niya yung gusot? Yun yung tanong. Okay? Sagutin nyo yan. Bahala na kayong sumagot. Kasi mga kaibigan, nakakapagtaka naman talaga eh. Kahit naman siguro kayo, magtataka din kayo mga kaibigan. Kasi kahapon lang pumutok yung balita eh. Kahapon or, ano ba kahapon? Sunday? Oh, kahapon di ba tama? Kahapon or Saturday yata, pumutok yung balita na may nahuling isang Indian national, nahulihan ng ipinagbabawal na armas, at ito ay sinabi ng may nag-expose at sinabi na involved ang pangalang Lisa Smugs tsaka si Bonjing. So, parang tsaka yung isa pa, no, tsaka yung isang opisyal ng PCSO, involved din siya dito, na parang gusto yata niyang arborin yung Indian official na yon. So, sa tingin ko guys, no, sa pagpalagay ko mga kaibigan, meron siguro talagang involved dito guys. Kasi bakit biglang nag-leave itong si Secretary Boying? Ha? Nagtataka lang ako ha. Nagtatanong lang kami ha. Once again, nagtatanong lang po tayo. Okay, bakit ganon? Bakit biglang may ganon? Okay? Siguro naman meron tayong rights, no, na sagutin naman tayo. Kung talagang nagkasakit siya, o ipakita nyo. Bakit kasi sinasabi nyo pa personal? Bakit kasi sinasabi nyo pang personal? Eh ano naman yan? Official naman ng ano yan? Department of Justice? Huwag na kasi personal. Sabihin nyo na ang totoo, ipakita nyo sa publiko kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Para malaman po natin. O baka mamaya isang araw magugulat na lang tayo na wala na pala talaga siya sa Department of Justice. O, graceful exit. Ayun. O, di ba? Pareho po ni Villanueva, no? Si Wilkins. O, ano nangyari kay Wilkins? Graceful exit. Ayan. Kunwari nagkasakit. Kunwari nagkasakit. O, sabi ni Nino Abapo, na pag-rehab na yan. Nagpa-rehab. Hello, George Gorospi, sabi po ni Susan Aviles. Ayan. Oy, babati muna tayo. Nakalimutan natin bumati. Pasensya na kayo ha. Bago natin ituloy itong pinaka-controversial na topic ngayon mga kaibigan, babati muna tayo ha. Pasensya na kayo. Diyan lang kayo ha. Huwag kayong umalis. Babati lang tayo. Quick bati lang. Quick. Ayan, Susan Aviles po mga kaibigan. No? Beata Galvan. Susan Aviles, happy Monday, Idol Foodinet. Sa lahat ng Team Bantag at viewers. Ayan, Beata Galvan, good afternoon, Idol Foodinet. Team Bantag supporters, viewers. Julie Aguirre. Ayan, totoo ba yan? Salamat kung napalitan na si Pulbos. Virginia Gregorio Menchihizon. Totong Johnny. Nana Esteban. Teresita A. Pasilan. Nayam Zane. Hello, Tito Pudinet. Shoutout po at Ate Princess to the Cotabato City. Oy, Ate Princess ng Cotabato City. Hello sa iyo dyan. Mega love shoutout sa inyo dyan, mga taga Cotabato City. Ayan. Rosa Barkin. Rosie Banjoho. Eve Willing. Nilbert Badiles. Philippines is no more. New Philippines is called US base. US base na tayo. Zuela Rivera Pudinet. Naku po, anong nangyari sa Pinas? Pautos ni Bongit kay Biden. Ayan, sabi ni Susan Aviles. Nayam Zane, shoutout po, Tita Susan Aviles. Ayan, megala shoutout, Zoila Rivera, Adel Bautista, Helen Carandang. Ayan, ang dami na palang nag-aantay, kasi pasensya na kayo ha. Oy, Mirasol Izon. Ayan, si Mirasol Izon po mga kaibigan. Gandang umaga, si Susan Aviles, sabi po ni Mirasol Izon. Gloria Calayon. Edwin Lina. Dapat lang palitan si Bonjing, Sir Foodie, oo. sana permanent na. Joke lang ha, joke lang. O, sinong gustong permanent? Ha? Sinong gustong permanent? Ha? Gusto niyo ba permanent na siya tanggal? O mga kaibigan ha, si Secretary Boying po, ang breaking news ngayon, nag-leave po siya ng 10 araw. Wellness leave daw yung tawag doon.
So, ang ibig sabihin ng wellness, nagpapagaling or nagpapagamot, siguro may sakit, hindi natin alam. So, yun po yung sinabi. Pero, sa pag-analyze po natin mga kaibigan, nagtataka lang tayo, bakit biglang ganun? Okay? Ganun lang naman eh. Yun ang naman tanong ko dyan eh. Bakit biglang nag-leave? Biglang umalis sa pwesto? I mean, di ba? Ang dami-dami pang trabaho sa Department of Justice na nakawendang, nakabinbin. Pero bakit hindi mo na nila ayusin yun? O di ba? Kaso ni Teves, wala na. Ano nangyari kay Teves? Wala na. Kaso ni Teves, hindi na natin maano. Wala na tayong balita. Kaso ni Bantag, wala na rin tayong balita. O, nawala na po yung mga kaso na yon. Baka siguro kaya siya nag-leave kasi hindi na niya kaya. Baka siguro na ano na siya guys, no, na napuno na siya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang umalis. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyong mga kaibigan kung talagang hindi kaya, no, bumaba na lang sa pwesto. Ipalit na lang, ibigay na lang sa iba. Total, marami namang manggagaling diyan, katulad ni Atty. Panelo. 'Di ba? Yun na lang, ipalit na lang doon. Huwag na po tayong huwag na tayong na talagang kapituko na sobrang sa pulbos. Oo, triple karma, grabe. Dito talaga ako naniniwala sa karma mga kaibigan kasi sa totoo lang wala naman tayong ginawa no? Tahimik lang tayo. I mean, binabatikos natin siya pero hindi naman natin siya inaano Bigla na lang mga kaibigan, no? Bigla na lang. Ang Panginoon na po ang gumawa ng paraan mga kaibigan para po magising lahat, no? Magising tayong lahat na kailangan na talagang palitan. Kasi nga, mga kaibigan, iba na Iba na po nangyayari ngayon mga kaibigan Parang tingin po ng karamihan, wala na talagang hustisya Wala nang pantay-pantay na na pagtrato sa hustisya mga kaibigan. Kaya kailangan na talagang palitan. Ayan. O, ito yun. Ituloy natin yung pagbabasa. Sabi dito, we want to assure the public that the DOJ remains committed to the upholding the rule of law and issuing the justice as served. Our officials and employees will continue to work diligently, and fulfill their respective responsibilities to ensure that the operations of our department run smoothly during the secretary absence. Mag-a-absent daw si secretary, kuno. Rest assured that the DOJ will continue. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!